Magto 12 o'clock na dito sa Taipei. Nandito ako ngayon sa Taiwan and ishi-share ko lang sa inyo yung aking Delta One Suite experience or business class experience ko sa Delta. Bago ko makalimutang ikwento sa inyo. Hindi na ako nag-vlog ng mga parang impromptu vlog sa sa taas ng eroplano kasi kahit naka-mic ka, hindi rin siya masyadong visible gawa ng napakaingay ng engine tapos nasa unahan pa kami. So parang hindi talaga siya suitable for mga impromptu vlogging ganyan-ganyan. So kumuha na lang ako ng mga clips. At ito nga, ikukwento ko sa inyo yung naging nangyari, kung sulit ba, kung uulitin ko pa bang mag-business class with Delta. Yan, kwento lang. 'Di ba? So, nakuha ko itong business class experience na to with Delta for half of the price. Anong ginawa ko para makuha ko siya for half of the price? Nag-ano lang ako, parang nag-book ako ng economy class ticket at after that, sobrang promo yon nung nabook ko. Then right after booking, every day na siya from January hanggang March. Nag-check ako ng, kung merong price adjustment, kung meron bang upgrade availability for a lower cost. Tapos, nung tinotal ko siya, may nag-appear na upgrade availability somewhere around February or March if I'm not mistaken. Tapos yun, grinab ko agad kasi almost everyday minomonitor ko na siya yung price. Ganyan yung ginagawa ko right after booking. And then, grinab ko agad nung nag-lower down yung price and then after couple of days nakita ko bumalik na siya sa normal na presyo. So, yun ang ginagawa ko guys kung gusto kong mag-business class wala akong enough points na pang-cover or pang-book ng isang business class ticket. Magkano? Wag nyo nang tanungin. Tingnan nyo na lang yung presyo ng isang Delta One from Seattle to Taipei or Atlanta to Taipei or Atlanta, ganyan, kung saan man. Wag nyo nang tanungin guys kasi kung magtatanong kayo kung magkanong presyo, kagaya ng pagtatanong nyo kung magkano yung sahod ko, magko-compare-comparean lang tayo. Sana maintindihan ninyo na may mga comments akong nire-remove kung masyado ng personal o kaya masyado ng below the belt or yung anong tawag dito, yung parang alam ko na ang goal ng nag-comment na yon para lang mang-inis or mang-intriga or kung ano man. So, kung makita nyo mang naka-remove ang inyong comment ninyo ay pagpasensyahan nyo na. It's just that ayoko nang makipag-argue or makipagsagutan mismo sa mga bitter na mga followers na gumawa lang ng dummy account para lang manmanan ako. Char! Ano ka sikat? Para lang manmanan. Shalak. Hindi naman sikat pero may mga tao talagang naiinis sa akin dyan. Anyway, shalak. Ayan, nag-start yung Delta One experience ko sa Seattle Tacoma International Airport. Makikita nyo din bago ko i-post itong vlog na to, yung experience ko sa airport. Ayun. So, startan natin. Pagkarating ko, nagbigay sila ng, actually, pagkarating ko, nandun na yung mga nakalapag na yung unan, nakalapag na yung parang comforter, full flat bed siya. Tapos, nakalapag na rin yung amenity kit. Ang amenity kit niya, sa mga napapanood ko before sa videos, ay hindi maganda. Kagaya lang daw ng Premium Select. Pero in this case, guys, naging iba yung amenity kit. Medyo maganda-ganda in fairness. After nun, nag-serve sila ng welcome drinks. Merong mga wine, merong mga sparkling, nag-order din pala, nag-ano na ako ng sparkling water tsaka lemon juice. Yun yung parang pa-welcome nila. After nun, nag-take off na ang eroplano. Nag-take off na pataas, saka pa lang sila nag-serve ng hot towel. Usually, based from my experience guys,
ang hot towel ay binibigay before pa lang mag-take off ang eroplano. Pero in this case, sa Delta One, binigay siya after na mag-take off ang eroplano. Tapos after nun, nag-serve na sila ng another drinks pala. Drinks na naman, ganyan-ganyan. So, parang nag-cranberry juice ata ako, tsaka sparkling water na naman. Kasi hindi naman ako pwede ng alcoholic. Ayan, meron akong kodigo dito kasi, anong tawag dito? Para matandaan ko, dinala ko na. Delta One. Diba? Bongga. Shalak. Ayan. So, after nun, after a couple of minutes, guys, ay nag-serve na sila ng warm mixed nuts. Yun din ang naranasan ko sa ibang mga airlines kapag nagbe-business class ako, warm mixed nuts na nakaserve siya sa bowl. Maliit na bowl, tapos merong merong juice na kasama. So, warm mixed nuts. Ayun. Sa Saudi, ganun din. Nagsaserve din sila ng ganito as a starter or parang settling in. Ganon. After nun, guys, nag-start na yung meal. Okay? Nag-start na. Yung appetizer, eto, masarap naman yung appetizer. Merong parang shrimp, tapos merong salad on the side, ganyan. Pero hindi ko rin siya nagustuhan yung hindi ko siya nagustuhan masyado yung salad, pero yung shrimp nagustuhan ko talaga. Masarap in fairness. Lalo na yung parang kanyang sauce or something, 'di ba? Warm mixed shrimp. Tapos after nun, meron pang parang tomato soup, ganyan, on the side. Tapos, after ng starter, edi yung yung main course na, guys, which is the chicken, hindi chicken yung akin. Yung unlimited, limited. In order, pre-order ko na, guys, yung aking food online. So, kapag Delta One kayo, they will give you an option to actually pre-order your meal. I think 5 days or 7 days before your flight. So, inano ko na, meatballs naman siya. Beef meatballs, something. Tapos, after nun, meron pang may dessert. Ang pinili ko ay fruit and cheese plate. Pero hindi ko naman nagustuhan kasi yung fruits na yon ay for sure matamis. Lalo na pag dried, hindi ako pwede. So, matamis na matamis yun for sure. Dried fruits. Kumain lang ako ng onti ng cheese. Ayon. Mid-flight snack. Hindi ko na ito nakain kasi... Ano bang nangyari? Natulog na ako after nun. Natulog na ako. Tapos, inofferan naman ako pagkagising ko kasi gumising ako. So, after ng pagkain, natulog na ako. Ganyan-ganyan. Tulog na. And then, after kong matulog, pagkagising ko, inofferan naman ako ng anong tawag dito, ng snacks. I think masarap din yung na-offer na snacks sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, diba yung para siyang parang egg, hindi siya egg pie, egg tart something, egg tart na hindi siya matamis. Ewan ko kung anong tawag doon, basta egg yung nasa, tapos crunchy yung outside. Yun, makikita nyo rin yan sa video kasi binidyuhan ko rin yon. Tapos after nun, meron silang sinerve na pre-arrival choice. Ang pinili ko ay beef soup noodles with mushroom and bean sprout. Yun lang yung mga pagkain sa taas ng eroplano. Sulit ba? For a 12 or 13 hours flight for half of the price ng binayaran ko, I think sulit naman for the experience, 'di ba? Hindi siya nakakapanghinayang kasi half of the price naman yung binayaran ko. Kasi
first time ko rin na mag Delta One or business class with Delta. Tapos ang ganda pa niya kasi nako-close kasi yung door. So meron ka talagang parang private suite. They call it the Delta One suite because you will have the privacy. Kasi nga pwede mo siyang isara. Okay, hindi ka na makikita. Siya lang unless merong mga taong tatayo tapos syempre makikita yung baba mo. So napakaganda ng experience. Ito lang yung masasabi ko guys, wag puro tayo save. Hindi natin kailangang matakot ng sobra-sobra sa pagsispend ng ating pera kasi pera naman natin yan eh. Pero tama naman na kailangan nating mag-save for the future, 'di ba? Kailangan nating paghandaan yung future or yung panahon na hindi natin kayang magtrabaho. Pero wag din nating kalimutang enjoyin ang buhay now na. As in now na. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka na lang dito sa mundo, hindi mo rin alam kung hanggang kailan ka na lang healthy para mag-travel, para kumain ng mga gusto mong pagkain, para puntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan, para kainin yung mga gusto mong kainin, 'di ba? Para bilhin yung mga damit na gusto mong isuot. So, hindi tayo forever healthy and forever young. So, hangga't maaari, i-balance out natin yung ating buhay. Hindi lang puro pag-ipon at pagtitipid. Okay lang naman magtipid basta nasa ayos yung buhay natin. 'Di ba? I-treat mo rin paminsan-minsan ang buhay mo. Paminsan-minsan pa ba yan? Char! Paminsan-minsan ang buhay mo kasi minsan ka lang mabuhay sa mundong ito. Char! Shelak! 'Di ba? Ayan. So, sana sa mga subscriber ko nung umabot hanggang dito, sana wag na kayong mag-comment kung magkano man yung half of the price na sinasabi ko kasi hindi ko alam kung anong magiging punto ng tanong kung magtatanong pa kayo kung magkano yung binayaran ko. Tingnan nyo na lang, binigyan ko na kayo ng tips and guide kung gusto nyo mag-business class or kung gusto nyo maka-experience ng ganitong experience. Sabi ko nga, nabook ko ito for half of the price. In what way? Nabook ko ito kasi nagbook ako ng economy class ticket tapos after that, after ng day na yon, halos araw-araw na akong nag-check always sa site nila kung may nagbago sa presyo or kung may offer for an upgrade at the lower cost of the price. Kasi tinimbang ko rin kasi kunyari yung price ng economy ganito 500 tapos yung upgrade ganito 1,000 mga ganyan 1,000 tapos 1,500 lang, sabi ko ay ang layo, halos less than half of the price, pero hindi yun yung binayaran ko of course. So kayo na yung dumiskarte para sa sarili ninyo kung gusto nyo maka-experience din ng ganitong experience dito sa mundong ibabaw. Char, siya lang. O siya, sige na mga inday, magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga vlog ko. Thank you so much for watching and have a blessed day. Bye-bye! Siya lang! Nakarating pala kami ng Taipei ng around 6:50 p.m. in the evening. Siya lang, bye-bye na!